Kaya ang Espiritu ang lumuluhod para sa atin. Sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik ng puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhod para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa, ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Kaya kapag paparangalan ninyo ang Diyos, hanggat may lakas kayo gawin nyo, ang salita ng Diyos. Sa mga nakarating na dito, na kaya kayo narito ay hindi para sa tao, kaya hindi deserve ng Diyos ang mahinang palakpak. Tumayo yung mga nakarating na dito dati. At sa pagtayo ay saka kayo pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Amen! Walang palakpak. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ang dahilan kung bakit kayong lahat ay narito. Para i-please ninyo ang Diyos na siyang lumikha sa inyo. I-please, meaning, makuha ng Diyos sa inyo ang gusto niyang makuha kung bakit kayo ay narito. Doon sa mga nakarating na dito, give your best to the Lord. Best.
Inaasahan ng Diyos na kaya kayo narito ay para sa Kanya, hindi para sa tao. Hindi para doon sa nag-invite sa inyo. Kung sino man sila. Kayo narito, kapagkat gusto niyong bigyan kasiyahan ang Diyos na narito rin. Praise the Lord. Amen. Baka gusto yung palakpakan ng Diyos. Sa mga first timer, narinig ninyo na kaya kayo lahat ay narito ay dahil sa Diyos para bigyan kasiyahan ng Diyos. At ang Diyos ay Espiritu na hindi ninyo nakikita, subalit nakikita kayo ng Diyos. Huwag ninyo sayangin ang sandaling ito, na dito ay maparangalan ng Diyos. Dito sa lugar na ito ay pinaparangalan ng Diyos. Sapagkat deserve ng Diyos na siya ay maparangalan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Deserve ng Diyos na siya ay parangalan. Kaya kayo narito sapagkat naibibigay sa inyo ang Diyos. Kaya bilang pasasalamat ay unahin na ninyong pasalamatan ng Diyos. Pamamagitan ng mga palakpakan na yan na unti-unti nang humihinga. Ang iyong panahon pangdangal dito ay walang iba kundi ang Diyos na pinakadakila sa lahat. At deserve niya ang masigapong palakpakan. At deserve niya siya ay papurihan. Deserve niya ang sabihin ninyo, purihin si Jesus! Purihin si Jesus! Yan ay palaging hinihintay ng Diyos sa kanyang mga anak. Nabigyan karangalan si Jesus sa habang panahon. Higit pa yan sa masasabi na ninyong bibig. Okay? Pwede na kayo maupo. Paano? Kung puro palakpakan
kalokohan ang gagawin natin dito, may tatagal kaya? Ano kung hindi na magsasalita ang Diyos at gusto lamang niyang makita na siya'y parangalan hanggang mamaya? Dito ang tingin. Yung mga mata niyan ay ginawa ng Diyos para makakita kagandahan ng sanhi, kaya binigyan kayo. At ang narito sa unahan ay hindi isang tao. Hindi ako yun, ha? Palagpasin niyo ang tingin niyo sa akin. Hindi ako ang dahilan kung bakit kayo ay narito. Ako ay narito rin sa kadahilan ng tinawag din ako ng Diyos. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para tayo'y magsama-samang purihin ng Diyos. Kailangan ko ang tainga, kailangan ko ang mga mata. Suriin ninyo ang bawat galaw. Sundan ninyo ng inyong mata. Baka kung sakaling bigyan kayo ng Diyos ng isang pagkakataon na masulyapan ninyo siya sa pamamagitan ng aking katawan. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. At sa isang kisap mata, biglang magbago ang aking kaanyuan. Subalit yun ay para lamang doon sa pagkakalooban ng Diyos ng kahiwagaan. Hindi lahat ay pinagkakalooban. Kaya kung kayo narito para sa Diyos, maaaring isa kayo sa tatanggap ng kaloob ng Diyos. Kaya huwag kayong magsayang ng oras. Doon sa mga nakarating na dito, alam ninyo na napakahalaga ang bawat bibitawan ng Diyos dito. Subalit, lalabas siya sa bibig ko. Ulitin ko, ako ay kasangkapan lamang. Ako ay instrument lamang. Pagkat ang katawan ko ay templo na ng banal na Espiritu. Nananahan sa kalooban ko ng aking buong pagkatao ang Espiritu ng Diyos. Pagkat nasabi ng salita ng Diyos, ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya ang aking katawan ay isang sisidlan lamang ng Espiritu ng Diyos. Kaya huwag niyo sayangin kung saan-saan nakatingin ang mata na yan. Ang sisidlang ito, ang aking katawang ito, narito sa katawang ito, ang Espiritu ng Diyos. Nangyari yan dahil gusto ng Diyos. Di ko ginusto ang ganito. Sabi ko sa Diyos, ang Ginoon, gusto kitang paglingkuran, bahala ka kung paano mo ako gagamitin. At ginamit na niya ako. Doon sa mga dati na, kayo ba'y bumabalik dito dahil sa Diyos? O dahil may kailangan lamang kayo mula sa Diyos? Bumabalik ba kayo dito para ibigay sa Diyos ang pag-ibig nyo? O para humingi lamang ng pag-ibig mula sa Diyos? Panahon na para ang tao ay magbalik ng pag-ibig sa Diyos. Pagkat ilang libong taon na nakakaraan nang ibigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao. Nang si Jesus ay matako sa krus. Nahayag sa sanlibutan kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Jesus. Kaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao.